Narito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay, kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Anong kwento mo? Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mong mapanood? Logan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan. Merry Christmas! Hello, Galogs! Parehas din nakakaibang kwento. Pero iba naman ang senaryo. Patatagusin natin sa lugar na ito ang bit-bit naming kwento na para sa inyo. Ako ang iyong pambansang pantagal umay, kaka Mark Logan, at ito ang top 5 mga kwentong Mark Logan. Ang pambansang habing araw ng sangkatitahan, yung simple lang, pero siguradong hahangaan. Hindi na lang keychain ang kanyang likhain, pati mga damit kaya nang tahiin. Ang mga crochet lovers may meet up. Puro paggagansilyo ang ganap. Pinuntahan ng iba't ibang edad, ipinagmamalaki ang gawang kalidad. Mula sa isang mahilig sa hobby, tila mga sinulid na nagtagpi-tagpi. Ngayon ay isa ng community. In the Philippines lang kasi nag-iisa pa lang ako noon, which is 2011. 2015 na nag-start akong nag-aya ng mga friends para mabuo siya as group. Ngayon, nilagyan ko siya ng S kasi dumami kami. Kaya tawag sa kanya is Crochet Lovers in the Philippines. Kulang naman ito, may turo sa mga kabataan, sa ibang mga tao, yung kung ano yung kasayahan na nakikita namin dito as hobby. We taught crochet dun sa mga affiliated mga NGOs, right? Yung mga nasa rehab, you know, getting back to the community. Yun yung ginawa namin. We also did some outreach sa Cabella, so, sa mga public hospitals para sa mga preemies. We made booties and beanies. Kaya hindi mawawala sa event, pabilisang maghabi sa mga present. Sa loob ng 2 oras, maggagansilyo. Ang pinakamaraming squares ang siyang panalo. Huwag kang mang-istorbo kung ayaw mong matahi ang bibig mo. Ang contest na ito ay may dare. Ang mga maiipon na granny square, gagawing fashion na rare. Same day tahi, kaya ready to wear. Yan ang ating abangan mamaya. Kaya tayo'y maglilibot muna. Ang stuffed toys na very cutesy, mula sa sikap at sining ni Mary. One day, meron akong gustong gawin na certain character or certain design na hindi ko siya mahanap online. Wala akong mahanap. So, nag-decide ako na, sige, gagawa na lang ako ng sarili ko. And then eventually, when I posted it online, a lot of people nagkaroon ng interest na magawa rin nila yung kaya kong gawin. So I started na magsulat na ng pattern and then sell it online. Ang mahirap na patterns, kanyang pinasimple. Kaya sa ibang bansa ay kilala na si ate. Actually, napakalaking market ko yung mga Mexican, Americans, yung mga ganon. So, dahil digital lang yung pattern, they can download it anytime. And then eventually one day, Garfield approached me, I think 2022, and then they asked me if I want to make a Garfield and they will license it. And then I said yes. So doon na siya nag-start na mas makilala yung ginansilyo ni Maria. Itong damit na habe, mula rin sa crochet. Magbo-bloom ka na parang bouquet. Mapapakanta ka ng new crochet. Tulad nitong si Ali Jean. Sa likas na pagiging malikhain, ang mga hinahabi niyang dress talagang nakaka-impress. Nag-start ako nung 7 years old pa lang ako. 7 years old. Actually, tinuruan lang ako nung kapitbahay namin. Nung time kasi na yun, wala pang internet, wala pang social media. So parang ikaw magpa-practice ka lang kung ano yung alam mo. Then doon, lagi lang akong nagko-crochet. Tapos doon, mas na-enhance yung skills ko sa pagko-crochet kasi lagi akong nag-experiment ng mga iba-ibang stitches. Ganun. Ang ginagawa ko is, I'm a pattern designer, crochet pattern designer. It means gumagawa ako ng mga crochet patterns, tapos binebenta ko siya as PDF files para yun yung blueprints nila, yun yung gagayahin nila, yung mga designs ko. Ito pong suot ko, then design ko rin po siya. Pang runway ang dating, pang international na ang fitting. Consistent ako. Kahit walang pumapansin sa mga post ko noon, walang nagla-like. Post lang ako ng post sa social media ng mga gawa ko. And kaka-post ko, nakilala internationally yung gawa ko. Ang dami na rin sa runway na gumagawa ng crochet outfits ngayon, iba-iba. Kaya hindi na nakakataka, ang mga bagets ay idol siya. Tulad ng 12-year-old na si Yumi. Dito ay
youngest mananahi. Nakikita ko po sa TikTok pag nag-i-scroll ako or nanonood po ako. Tapos na-curious po ako kung mahirap po ba siya gawin. So nagpabili po ako kay mami ng starter kit. Tapos doon na po siya nagsimula din. Hanggang sa magtuloy-tuloy po siya hanggang ngayon. Na how I wish marunong ako. Bali, nung sinabi niya, Mami, gusto kong mag-crochet, bili mo ako sa... Sige, tingnan na, bibilang kita. And, actually, itong suot niya is siya gumawa. So, sabi ko sa kanya, na kung gusto mo talaga yan, sige, support kita. Kasi hindi rin naman niya napapabayaan yung school niya. At dahil suportado ang kanyang daughter, si Mami ang tatawaging Stitch Mother. Heto na ang highlight sa pagandahan magpa-fight. Lahat ay give na give sa pagrampa. Proud ang designers nila. O ha? Pak na pak ang chikiting. Si ate ay parang diretso na sa wedding. Dalagang Pilipina. Sa paglakad ay slay. Mula sa pabilisan, rarampang kagandahan. Ang hinihintay ng lahat, ang damit na on the spot. O lagot, parang hindi minadali. Salamat sa mga naghabi. I fell in love with the craft. It's as a doctor, it has I cannot spout enough the positive effects of crocheting or crafting. No, social interaction, the cognition, the dexterity. So parang sobrang for me it was good. I joined this program because of Miss Gertie's vision, and we wanna make her vision. We wanna expand her vision. If you look around the event, you'll see very young people wearing very progressive and upbeat clothes, diba? It's not a grandmother's thing anymore. Although it is still for grandmothers, it's not a grandmother craft anymore. Ang gansilyo, habi ng umiedad, huwag agad-agad. Ginagawa man ng nakaupo, ang kalidad na may pangglobo. Dahil ang pagiging malikhain ng tao, walang pinipiling edad at estado. At kung sa iisang bagay kayo'y passionate, siguradong may makakasama kang mga classmate. Imatlogan na yan, imatlogan na yan. Kapag sinabing Noy-P, malilinya yan sa madiskarte. Walang arte-arte, palaglang ang atake. Ang daming nagsulputang negosyo, huwag tayong paloloko. Aba Diyos ko, imbis na mag-happy-happy, nag-cry-cry na lang sa Gedli. Pero kung meron ngang patok na negosyo, eto ang DIY o do-it-yourself na nauuso. Dito sa Giginto, Bulacan, may maasim kaming natuklasan. Ay hindi, hindi! Ayan, tabi-tabi po, baka manuno ka. Hello Galogs! Ako nga pala si Edward Agustin, ang CEO ng Eduardo Sukang Pula. Nakilala namin si Eduardo, isang simpleng tao, pero wag ka, CEO sa kanyang DIY negosyo. Sa loob ng ilang buwan pa lamang, ang kanyang sukang pulay lumalamang. Unang naging puhunan, lakas ng loob lamang. Walang mabigat na pangalan, pero sa merkado, sumasabay yan. Ang Eduardo Sukang Pula is nag-start noong August 2024. So, naisipan kong mag-online business. Sariling recipe raw ito, kung gawin ay mano-mano. At kung ano ang sikreto, manigas kayo't secret nga, no clue. Pero willing to share naman si Eduardo sa basic na proseso. Hello Galogs! Ngayong araw tuturuan ko kayo kung paano ba natin ginagawa ang sukang pula na ito. Unahin na natin ang garlic, ginger. Yung sile, depende. Kung gusto nyo ng mas maanghang, pwede nyo dagdagan yung sile. And salt. Yung salt din natin guys kung ayaw nyo ng masyadong maalat, konti lang yung salt na ilagay nyo. Yung ating sugar. Patis. For me, konting-konti lang. Ganyan. And ang ating sibuyas. And ang ating sukang paumbong. Siyempre, pag natapos na yan i-blend, isasalin natin yan sa bottle and magiging ganito na siya. Ipatigim na yan sa people sa Gedli. Sarap nito. Ngayon lang ako nakatim na suka na to. Panalo.
Sarap na sarap ang loko. Pagkatapos mo dyan, maghugas ka raw ng plato. Dito naman sa Valenzuela, may nasagap kaming chika. May pinabulang ideya itong si Robert Lim para sa masa. Ang kanyang dishwashing liquid lang naman ay kiber gawin ng sino man. Actually, di ko talaga sinasadya na pasukin yung DIY dishwashing liquid business. Kung hindi, yung naglilinis po ko sa laboratory isang araw, pinagtapon-tapon ko po yung chemicals sa may isang lalagyanan at huhugasan ko. It turns out na ang bilis niyang timplahin at saka yung hinaluan ko ng konting tubig, lumalapot siya. So, Kung ikaw mismo ang didiskarte sa halagang 15 pesos, pati hugasin ng kapitbahay nyo'y mairaraos. Malaking tulong rin ito sa mga nais magsimula ng negosyo dahil sa isang pakete, makakagawa ka na raw ng napakarami. hello Galogs! Nandito na po ang DIY dishwashing liquid. So tuturuan ko kayo kung paano gumawa under 10 minutes. Makakagawa na kayo ng 15 pesos 1 litrong dishwashing liquid. Ito po yung step 1 natin. Kailangan po natin yung Siksik DIY dishwashing liquid. Isusqueeze natin. Tapos, hahaluan po natin ng 3 litro at kalahating tubig. Tapos, imimix lang natin for 10 minutes. Hanggang sa mawala yung buo-buo. Yan, imimix for 10 minutes. Tapos, after ito, ayan. Ito na ang malapot na dishwashing liquid. Ganyan siya kalapot. Antayin nyo lang mawala yung bula. Around 3 to 4 hours, magiging ganito na siya kalapot. Tapos, pwede po natin isalin para makita po natin. Ayan po, ito na po yung finished product. Ganito siya kalapot. Pagdating sa hugasan, sino nga ba ang panlaban? Anak? Nanay? Tatay? O hayaan na lang nating langawin? Ipasubok nga natin. Ganda niya guys, siya, ang bango, nakakawala siya ng sebo, tapos ang bula. Comment na. Mabula siya, then mabango at the same time soft sa kamay. Pero hindi ako papayag, si mama pa rin maghuhugas. Kaninong anak to? Pakainin nyo na lang sa dahon siguro? Sa taas ng bilihin, ang pagiging wais required iugali natin. Itong mga DIY negosyo, malaking tulong di lang sa may-ari, ganun din sa ibang tao. Samahan lang ng diskarte ang knowledge at creativity. Malaking matitipid mo, te. Huwag waldas ng waldas. Abay, di kaapo ni Henry C. Oh, sabay-sabay nating i-judge ito. Kung sa 5 kwento, ito ba ang napili ninyo? Tara, samahan nyo akong humusga kung ito ba ay asado o bola-bola. Ang mga ilaw kumukuti-kutitap, ang simoy ng hangin nalalanghap. Kaya nagkalat na naman ang ating hinahanap, puto bongbong at bibingkang kay sasarap. Pero ngayong gabi, hindi ka lang maglilihi. Malalaman din natin ang mga story nitong mga pagkain na pinamana pa ang recipe. Kaya kahit hindi Pasko, matitikman ang kanilang legacy. Wala ka sa bibingka nila, mas matanda pa sa iyong lola. Ang recipe, 100 taon, patok sa lahat ng henerasyon. Mula pa noong kopong-kopong at mga kalan ay may panggatong hanggat umabot na tayo sa air fryer. Pero ang sarap nito, #forever. Yung original recipe nandun pa rin. Kumbaga ginawa namin na maging consistent siya. Yung hindi iba't iba yung pagkatimpla. A long natural process ng paggawa ng pagkain. Yung traditional process, hindi pa rin namin inaalis. Yung gilingan namin, gilingang bato pa rin. The traditional pagluluto. So, hindi nawawala yung freshness niya, saka yung taste niya, the original taste, nandun pa din.
Sa Lipas City lang naman matatagpuan, hindi maliligaw dahil tunog forever ang pangalan. Hindi lalamig ang Pasko nyo kung hindi magliligawan. Actually, pang-apat na henerasyon na to, no? Sa family na misis ko ito nagsimula. At nabigyan kami ng pagkakataon na ito maituloy. Ang bibingka nila, hindi super fancy. Matitikman sa halagang 30. Siyempre, meron ding espesyal. Hindi ka na mapapamahal. Ngayon po ay may 5 kaming branches. Ito po yung aming main branch. Ako ngayon natutuwa kasi once na ako'y tumigil dito, sabi ng mga customer, ay ako'y may anak na ngayon. Kumbaga sabi, may apo na ako. Sabi ko, may apo na pala ako sa pagtitinda ko ng bibingka. Sa sobrang tagal na. Kasi yung mga mami pa niya yung bumibili, tapos ngayon sila na mga anak. Sa Maynila na tayo bumalik dahil sa puto bumbong ka masasabik. Hindi lang simpleng puto bumbong ang mabibili. Puto bumbongga para mas yummy. Hindi lang keso at itlog na maalat ang pampalasa. May iba't ibang flavor din ang kondensada. May muscovado rin para kakaiba. At ang leche flan na silang may gawa. Hello Galogs! Ako po si Mel and samahan niyo po akong tikman ang sarap ng Milas Puto Bumbong. Ang nakaisip ng gimmick na panibago, si Mel na anak ng OG na may-ari nito, na walang iba kundi si Mama Mila. Mula 80s pa, nagtitinda. Since 1981 pa. Ganun na siya katagal. So mostly 43 years na siya ngayon. Ito yung bumubuhay sa amin araw-araw. Kasi ano siya, hindi naman siya yung seasonal lang na business namin. Bali, araw-araw kami nagtitinda. Ang nanay ko actually, araw-araw siya nagtitinda. Kahit hindi Pasko, hindi pa kami dito nakapwesto talaga. Parang 2009 pa lang kami dito nakapwesto. Dumating yung time na yung business namin, hindi na siya tinatangkilik ng mga customers namin. Kasi parang yun at yun lang yung nabibili nila. Yung plain lang na merong nyog, may asukal, may margarine. Mula sa paggawa ng kanyang nakakatawang video, puto bongbong na ang kanyang sineryoso. Nag-start ako as content creator. Meron pa ako isang sideline nun, editor ako ng vlogger. Dumating yung pandemic, so lahat ng trabaho ko nawala. Nag-focus na lang ako sa business namin. Parang doon na lang ako nag-start ulit. Kasi sabi ko parang ever since naman hindi ko naman kinakaya yung business namin kasi yan yung bumubuhay sa amin. So parang from square one, inaral ko talaga siya. Pero hindi laging kasing tamis at kasing bongga ng mga puto bongbong ang naging buhay niya. After 2 days na nawala yung nanay ko, nagkasakit yung tatay ko, nagka-stroke, tapos naging bedridden siya for 10 months, then nawala na rin siya. Yung process, yung expenses, hindi ko siya alam. Wala akong idea. Kahit ang kanyang mama ay namimiss, pinili niyang bumangon kaysa ngiti ay mapanis. Nag-update na lang sa akin na kailangan ko nang bumangon. Nung time na hinahanap na ng mga customers ko yung paninda namin. Kasi hindi sila sanay na yung nanay ko walang tinda araw-araw. Kasi kailangan mo mag-move forward. Wala namang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo lang din. So nag-start na lang ako from scratch. Inalala ko lang yung routine ng nanay ko araw-araw, kung ano yung mga ginagawa niya, kung ano yung kinagisnan ng mga customer ng nanay ko. Kaya ang puto bongbong ay paalaala sa kanya na kahit si Mama Mila ay wala na, araw-araw ay Pasko ang maaalala. Sa piling na rin ng mga parokyano nila. Naalagaan niya talaga yung mga customer namin. Pag minsan humihingi ng extrang toppings, dinadagdagan niya. Ganun. Sobrang natutuwa ako. Parang pag uwi ko sa bahay, may iyak lang ako kasi never ko narinig yon sa magulang ko. Pero naririnig ko siya sa ibang tao na sinasabi pala yun ng nanay ko. Actually, ngayon hindi ko na siya napipil na mag-isa ako. Kasi yung mga customers ko, tinuturing ko na lang din sila na parang kapamilya ko, mga kamag-anak ko, ganyan. Sobrang thankful lang ako na yung legacy ng nanay ko, parang tumatatak talaga siya sa mga pinaka-loyal customers namin. Na never nilang iniwan yan kahit hindi na si mama yung nagtitinda.
So nakakatuwa lang. May mga pagkain na napapanahon at para sa mga espesyal na okasyon, salo-salo ang ating core memory. Mapapasko man o simpleng party. Pero ang alaala na hatid ng mga pagkain sa iilan ay hindi madaling limutin dahil ang totoong masarap na sangkap kundi pagmamahal at mainit na yakap. Imatlogan na yan! Imatlogan na yan! Dad, ang boring naman. Dad, tara, gala tayo. Saan niyo ba gusto magpunta? Yung pwede mag-play. Yung pwede kahit teenager. At dahil bored na ang mga bagets, dinala ko sila rito sa Pwede Ko Silang Magets, kung saan pwedeng maglaro ang kahit anong ages. Basta kaya pa ng buto-buto, abay, let's go! Dito sa Fantasy World, sulit ang iyong pagdayo. Walang tapon sa gagastusin mong 5. Diyos ko, mapapasabi ka na lang ng deserve ko to. Maraming activities lang naman ang pwede mong subukan. At syempre, hindi namin pinalampas yarn. Una na naming pinuntahan itong spot na puro bola ang dadaanan. Abay dahan-dahan, babalentong ka talaga dyan. Pagod na ako! Gutom na ako. Pangit ka ba? Kapalit-palit ka ba? At bakit napunta sa aktingan? Ginawang rage room yarn. Malungkot ako. Kasi sabi ng mga bata, hindi na raw ako pwede makijoin. Kasi nga, ka-riding in thunder na ako. Di naman pinalampas ng aking mga junakis ang pagkataas-taas na padulasan. Kaya ko kayo pinatawag. Wala na ba? Aba, umisa pa. Go Mara, go Mark! Go Mara, go Mark! Go! Nak, kaya nyo na yan? Alam kong dapat sama-sama tayo, pero never mind na muna, no? So let me ask Mark, did you enjoy the ride? Yes, I love the ride. But how was your ding-dong? That was cute. How was your... No? Let's take just like that, but nothing more. You enjoyed it. And Ate here, did you enjoy it? Super, nakakanood na lang pero ang saya-saya. Yeah. You did? Oh. Di rin namin sinayang ang chance ang tumalon-talon. Masyado na kaming advance para sa bagong taon. Ewan ko na lang pag di pa naging sintangkad ni Curry, si Stephen Curry. Sample nga dyan, Nak. Oha! 3 points. Pagkatapos singalin, mag-only jump sa trampoline. Itong bumper car naman ang aming kakaririn. Wow! Hey, sarap dito. Walang traffic, oh. Kaso, only bangga. Aray, dito. Boss, pagkasalila ako to, Huh? Gasolina lang eh. Hindi nga, ang sakit eh. Eto namang aking son, sinubukang makipagbakbakan. Masyado mo namang ginalingan. Tama na't bugbog na yan. Dumaan din kami rito sa Railway Theater. In fairness, ang ganda ng setup. Parang premiere. Ang kainaman, hindi ka mahihiyang makipaglaro dito dahil Gina G kahit mapa lola at lolo. Akala kakayanin yung slide. First time naming nagpunta dito sa SM Fairview, taga Teresa kami. Pero nagpunta kami dito para ma-experience ng mga bata kasi bago daw to. Sinamantala po namin dito yung pamamasyal. Favorite spot? Most likely the bumper cars and the trampoline park.
Super nag-enjoy po ako dito kasi bukod sa kasama ko yung kaibigan ko na maglaro dito, na-experience ko yung iba't ibang palaruan, especially yung bump car. Memorable siya kasi celebration ng birthday ko ngayon yung ginagawa namin. Ayun ba. First time ko dito actually, and then sobrang adventurous ng feeling. Lahat ng na-experience ko dito ay sobrang bago sa akin. And hindi mo siya kayang na-explain in words. So dapat pumunta kayo dito para ma-experience siya first-hand. Yun lang po. We will invite you to come at Fantasy World. Mag-enjoy kayo dito. Dito nyo ma-heal ang inyong inner child. From kids to adult, talaga ma-enjoy nyo ang Fantasy World. Hello, Galogs! Medyo pagod kami pero enjoy kami dito pa rin po sa Fantasy World. Matatagpuan dito sa SM Fairview. Yan! At ano masasabi ni ate? Nako, it's a unforgettable experience. Masala na sa age ko, any age siyang sobrang saya ng experience. Lahat mag-enjoy talaga. Yeah, how about you, Mark? It's super, super fun. I hope everybody will try it. Yeah. And it's, oh yeah, let's go, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Fantasy World! Fantasy World in SM Fairview. Wala kang oras na masasayang dahil bawat kanto rito ay pwede mong laruan. Magandang bonding ng pamilya. Tsak, uuwi kang may bagong masayang ala-ala. Pero ang problema, pahirap ang mag-aya ng uwi na. Mark! Mark Logan Jr. Mark! Ayaw talaga. Let's go, yan na. Logalogs, yayain na ang buong pamilya. Ilabas ang mga Junakis dahil minsan lang sila magiging bata. Punuin sila ng di malilimutang alaala na paulit-ulit nilang babalikan hanggang sa pagtanda. Libreng papogi, libreng pagwapo, bit-bit ang super gunting ng ating mga barbero. Kaya sa gusto magpapogi, pumila na. Dahil pagkatapos ng gupitan session, hindi na kayo makikilala. May kwento ako, kwentong barbero. Di pudpud ang mga senaryo. Pwede sa mga notpa at semi-kalbo. Dadayuhin ang pagkalayo-layong baryo, dalang gunting at angas na humahagupit, sugod mga bulinggit, dahil narito na ang libreng Shupit! Sige dayo kahit gaano pa kalayo para sa libreng tabas at extra aginaldo. Wow! Ang aangas ng arrive. Pormahang floji o salbakuta. Isang stupid love nga dyan, Koya. At para sa sunod na kabanata, ang street barber at inyong kaka, nagsanib puwersa para sa libreng gupitan at all-out na pagbibigay saya. Sa Wawa Dam, Montalban, Rizal ang destinasyon ng tropa. Exercise to eh. Kailangan ko to. Mahaba-habang lakaran. We are 15 packs here. So magta-travel tayo. Ang tawag nila dun sa pupuntahan natin ay mahogany. At matapos ang ilang minuto, tsaran! Narito na tayo sa mahogany, ang setting ng ating gupitan. Gusto mo bang pumogi? Pero libre. Sino ba naman ang tatanggi sa libre? Kaya kasama ko ngayon ang Street Barbery! Yay! Hello, Galogs! Welcome to Libreng Shupit! Gupita na!
Kanya-kanyang pwesto, kanya-kanyang toka ng ulo. Toy, anong gupit mo? Gilid. Gilid lang. Sige, kalbo to. Aba, nasyokot tuloy ang loko. Nice. Gupit opa. Patingin nga ng dimples, kuya. Ito namang si Bagets. Jericho Rosales ang peg. O, di ba? Wow, wow, wow. Astig. Angas. Ang sabi ni Smaglas. Eh bakit ba kayo nakapila dito? Anong meron dito? Ha? Ano meron? Libreng gupit. Ito talaga, bibo talaga to. Pero mali tayo ha. Hindi walang libreng gupit ngayon. Ang meron ngayon, libreng tulit! Oh, okay na yan. Bukod sa gupitan, syempre, meron ding chibugan. Ano bang hinahalo mo? F na F ang pagiging chef boy logro. Meanwhile, At dahil luto na ang pasopas ng tropa, tamang hakot na ng kanya-kanyang mangkok at magsipila. Oh, mukhang masarap yung sabaw mga ti. At dahil dyan, pasandok nga sa kawali. Binibilang ko lagay mo. Okay, thank you. Patok na ka-partner sa sabaw ang Tinapayan Festival. O di ba? Solve ang sarap. Nakakautal. Bukod sa libreng gupit at chibog, ay may hinanda tayong maagang aginaldo, mga tsokolate, laruan at pag-games na talagang kinatuwaan. Ibang sayang hatid ng ngiti ng bawat bata na sa libreng regalo abot langit ang kanilang ligaya. Ang kakaibang outreach ng street barbers ay nagsimula sa mag-asawang Kate at Kino. Halos 5 taon na ang lumipas pero tuloy pa rin ang taon-taong libreng serbisyo. Hello, Galogs! Kasama ko ngayon si Kate. Ayan po ang leader of the band o ang may-ari po ng street barbering na ating makakapanayam. Dito pa rin po sa top 5 mga kwentong Mark Logan. Kate, magkwento ka naman sa akin, kailan nag-start itong street barbering nyo? Actually, nag-start kami mag-asawa. Yung asawa ko po talagang nagugupit, which Si is si Ken. Ken. Yes, si Ken. opo. Way back 2014, siya po yung unang naggupit sa amin sa daanan pa lang po. Then, since kami lang po dalawa ng asawa ko nagpapaaral sa amin noon, sa daan kami gugupit, pinalangalanan namin siyang street barbering. And then, ayun, medyo nakaluwag-luwag, may mga tumulong na kaibigan, saka mabubuting tao. Nakapagbukas kami ng barbershop sa Baclaran. After no, nakapag-expand kami ng pag-expand hanggang meron na kaming 2 ngayon na barbershop na standing. So, ang tandem po talaga namin, kulot tsaka braids. Tapos, may mga nakadiscover sa amin ng mga sikat na artist. Nagsimula sa paggugupit sa kalye si Kate at Kino. Ngayon mga sikat na ang dumadayo para sa kanilang serbisyo. Skastakli, DJ MOD, isama mo pa si Kong TV. Actually, yung street barbering nga, hindi ko siya tinuturing na akin lang eh. Kasi kung wala sila sa likod ko nito or wala yung mga teammates ko, wala rin kami ditong mag-asawa ngayon. Lalo na yung mga, napansin nyo po yung mga edad ng mga barbero ko, mas bata kaysa sa mga mas matatandang barbero. Yun nga yung napansin ko rin. Bukod dun sa napansin ko na yun, parang close na close talaga yung parang pamilya nyo ng mga barbero. Saan galing itong mga to? Nagsimula rin po sila, sa daan lang rin sila nagugupit, yung iba po dyan. Yung iba na train din ng asawa ko na maggupit. So welcome natin ang asawa ni Kate, si Ken. Ken, join us, pare. Yan. Hey! Hi. Magandang umaga to meet you, bossing. So ngayon naman, ang pag-usapan natin, Ken, ay yung ganito, no? Yung outreach
na ginagawa ninyo. Paano nyo naisipan na, o sige, maglibreng gupit tayo? 2020 po nung Nag-start kayo? Start kami na sumubok makatulong sa iba naman po. Kasi kahit pa paano, nagkakaroon na din kami. Sinusubukan namin i-share yung nakukuha sa amin na binibigay ng Panginoon. Very good, no? So, binabalik nyo lang doon sa mga Kahit tao. pa paano. Hindi man po malaki yung kinikita namin, pero, di ba, tumulong kahit konti naman po. Tuloy-tuloy ang dagsa ng mga dumadayong lokal sa gupitan. Isang karangalan nga naman ang maging parte ng pagtulong ng bukal sa kalooban. Nagpapasalamat ako sa inyong dalawa. At thank you, Ken. Thank you. Also, Thank you, Kaka. pagpatuloy nyo yung kasipagan. Yes ka. Maraming salamat po. Nice meeting. John Will, Lordian, Jay, Choi, Adrian, Joshua, John, Kate at Kino. Inspirasyon ang inyong grupo sa sambayan ng Pilipino. Itinaas niyo ang definisyon ng pagiging isang barbero sa kakaibang level ng pagsusumikap, dedikasyon at ginintuan ninyong mga puso. Walang katumba sa mga ngiti, walang kapantay ang pasasalamat na isinukli. Walang simple at lang pagdating sa pagbibigay saya, lalo na sa pamamahagi ng natatanggap na biyaya. Kaya see you Logalog sa next na Shupitan serye. Kasama pa rin ang street barbers at favorite kaka ng everybody. Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggalumay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pag-ani ng trip ng buhay. Ako ang inyong si Kaka, Mark Logan po. At ito, ang Top 5 Kwento. Pati na rin si nanay. Ano ang kwento mo? I-Mark Logan na yan. Saan ka man naroon? I-Mark